Pang-KKK. Ang inyo pong lingkod si Dr. Irene Lim ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. Tungkol po sa potassium. Ano ba yung potassium? Ito po ay isang mineral or electrolytes. Pagka ho sila wala sa solution, ang tawag ho sa kanila minerals. But pag nasa solution ho like suero, or nasa loob ng katawan natin, ang tawag po dyan electrolytes. At ito pong potassium, bukod sa iba pa hong mineral or electrolytes, marami ho itong key role sa ating body function. At basically, ang mga role ho nito, syempre ho number 1, sa pagre-regulate ng ating fluid balance. So, ang fluids ho natin sa katawan, kailangan ho nasa balanse. Pag meron ho dyan tumaas or bumaba, malaki ho ang effect nito sa ating katawan. Like kasama ho niya ang mga sodium and potassium, yan ho ang nagpapalitan sa ating intracellular or extracellular fluid, together with magnesium and calcium and phosphorus, and also chloride. So, essential po ito to keep our cells to function properly. At malaki rin ho ang role nito sa ating pagtatransmit ng electrical signals sa ating nerves, sa ating muscle, for muscle contraction, kasama ho ang ating puso. So kaya ho hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Pwede hong ikamatay ng pasyente ang kakulangan or sobrang level ng potassium sa puso. Kaya ho sa mga elderly, yung halimbawa ho nagsuka or nagdiarrhea, kinapos po sa potassium. Very important po ito kasi nga ho apektado ang muscle contraction ng ating heart. Also sa blood pressure, nakakababa ho ng blood pressure ang potassium. At pag mataas naman ho ang potassium, nare-reduce ho ang risk ng hypertension. So pag kulang ho kayo sa potassium, ang BP niyo ho tataas. So tandaan niyo ho ito. Basta ho ang potassium pangbaba ng BP. Ang sodium naman ho, yan ho ang opposite niya, nakakataas ng BP. Kaya be aware doon sa mga sodium ascorbate, wherein alkaline form po yan ng ascorbic acid or vitamin C. So, minsan may mga networker na magsasabi sa inyo na you can take 500, 1,000 or 4 to 6 capsules a day. Naiisip lang ho nila yung vitamin C, which is the ascorbate. Karugto nga ho yung sodium ascorbate. So, ingat po kasi yung sodium content sa katawan ninyo tataas. So, kasi nga ho, hindi naman sila doktor, networker lang sila. What they want is what? Sale. Siyempre, mas marami iinumin nyo, mas marami ang benta nila. But ikaw na umiinom, kala mo lumalakas yung immune system mo and others because of the vitamin C. Hindi mo alam yung sodium mo, taas ng taas yung BP mo. Hindi mo napapansin. Basta ho may sodium, nakakataas ng BP. Okay lang ho in moderation. But if it is excessive, like what they are saying, 6, 8, 10 capsules a day, sasabihin nila safe. Sobrang tataas na ho ang sodium ninyo nun. Pag konti lang ho ang sodium, okay lang. 1 to 2 hanggang 4, possible okay pa. But pag tumaas pa ho dyan ang sodium ninyo, tataas ang BP ninyo. And of course, kaya kung paniniwalaan nyo, doktor, wag ho kayo nagtitiwala sa hindi doktor. Especially sa mga involved sa mga networking companies. So, hindi nyo maiaalis sa kanila na they want more sale. So, yun ho ang problema doon. May mga part ho na hindi nila naiisip. And nakaka-balance din ho ito ng ating acid base sa katawan, which is kailangan ho yan for metabolic processes. Ang ating potassium naman po is readily available sa ating mga fruits and vegetable and other sources. Tulad ho ng banana, ayan ho, napakataas ho ng potassium content niyan. Kaya yung mga nasa sports, like basketball, boxing, yung in-between ho niyan, kumakain sila ng banana. Kasi ho, siyempre, pag pinapawisan ka, kasama ho ang potassium sa sweat na lumalabas sa pawis. Same thing with pag diarrhea ho kayo, nag-vomit kayo, kasama ho rin ho yan na i-expel out. So,
kailangan nyo hong mag-replenish. So, hindi ho enough yung water. Kailangan nyo ho ng something with electrolytes. So, yung mga sports drink, ayan po, meron pong potassium yan. But, ang problema ho dito sa mga energy or sports drink, nakakatabaho ang taas ng calories. Kaya you better take it from whole food, natural fruits, natural vegetable. Oranges, also avocados, and guavas. So, rich in potassium. At the same time, ito hong oranges and guavas, very rich also in vitamin C. So, isa ho sa pagre-reduce ng risk ng osteoporosis is what? Yan, na may tamang level ho tayo ng potassium. Napipigilan ho yung calcium loss. Kasi nga, nababawasan ho o nanuneutralize niya ang acid load. Sa kidney natin, it helps to prevent kidney stones and nasusupport ho ang overall kidney function. Kasi ho nare-regulate yung sodium level and fluid balance. Basta ho lagi niyong iisipin, ang opposite ng potassium is sodium. So, apektado din ho ang sodium level. At pagka ho may hypokalemia ho tayo, yan ho ang term for potassium deficiency. So, ano hong mararamdaman ng pasyente? How would you know na kulang ka sa potassium na hindi ka pa ho nagpapalaboratory test? Siyempre ho, you will feel fatigue, para hong pagod, nanghihina. At may mga puli-pulikat ho kayo, muscle cramps. May irregular heartbeat din ho ang pasyente. At may mga digestive issues kayo, which is a common sign of low potassium. Paano ho mangyayari na magkakaroon kayo ng kakulangan sa potassium? Pagka ho kayo ay may prolonged diarrhea or vomiting. So, halimbawa ho na gastroenteritis kayo, suka at pupo po kayo niyan. At kung meron ho kayong excessive sweating, like naka-sports ho kayo, nagba-basketball, tennis, or whatsoever. At yung paggamit din ho ng mga diuretics, umiinom ho kayo ng mga pampaihi. We call it diuretics. Minsan ho, dahilan sa manas, dahilan sa high blood, at tulad din ho ng may mga CKD or chronic kidney disease. Yun ho matataas ang creatinine at yun hong dinadialysis. Affected din po ang potassium balance niyan. And now, in opposite, kung sobra naman ang potassium, we call it hyperkalemia. So yung mababa, hypokalemia, yung excessive naman ho, hyperkalemia. High potassium level, pwedeng mangyari from kidney dysfunction. Kasi ang ating kidney, isa ho yan sa nag-regulate ng ating electrolyte balance. So, kung sira ho or palyado ang ating kidney, like in the case of CKD, halimbawa ho dinadialysis, so nagmamanas ho ang pasyente kasi nagre-retain ho kayo ng potassium. Kaya ho binabawal ang pagkain mataas sa potassium and phosphorus kasi ho minamanas ang pasyente. Dahilan sa ang kidney ho ay isa sa organ na nagre-regulate para mabalanse ho yung ating potassium level sa katawan. Or possible din ho yung excessive intake ng potassium supplement pagka sobra ho sa dosage. At ang symptoms naman ho, ayan, meron din hong fatigue and weakness. So hypo or hyper, pareho ho kayong makakaramdam ng fatigue. And yung mga diet ho, which is high in potassium, nakaka-relax ho kasi ito ng blood vessel. And na-excrete ninyo yung sodium. Kaya ho, ang effect ho nito is bababa ang potassium ninyo. At it also plays a role sa insulin function and glucose metabolism sa sugar po. Kaya kailangan din ho ito ma-monitor sa kaso ng diabetes. At yung may mga CKD ho, kailangan din ho itong ma-manage properly. Kasi ho, ang may impaired kidney function cannot effectively filter potassium. So, hindi ho siya na-filter. So, ayun ho, nai-imbalance ho ang potassium level. And ang balance ho between potassium and sodium is crucial for maintaining healthy blood pressure and pati ho sa muscle function. A diet high in sodium and low potassium increases the risk of hypertension and cardiovascular diseases. Yan nga ho yung sinabi ko sa inyo na ang potassium nakakababa ng BP, ang sodium nakakataas ng BP. Tandaan niyo po yan. Generally, yan ho ang major function sa balance ng sodium and potassium inside the body. Sa atin hong sodium-potassium pump,
Ang activity transport po, yung sodium ions out of the cell and potassium into the cells. O tandaan nyo rin po yan. Ang sodium ho palabas sa ating cell at ang potassium ho ang papasok sa cells. And it is very essential to maintain ho yung membrane potential na yan. At critical din ho yan for nerve signaling, nerve transmission, muscle contraction, and heart function. So nakita niyo ho how important ang role na yan. Na yan ho ang dapat na maintain. Pagka ho yan na derange, ay domino effect ho yan. Yung lahat ng sinabi nating function, mawawala ho yan sa coordination. And ang potassium ho, nagkikreate yan ng electrochemical gradient across lahat ho ng cell membrane. Di ho ba lahat ng cells natin? Basic unit of the body. We have trillions of cells. And ang potassium ho, nakaka-relax ng ugat, which is vasodilatation, nakaka-improve din ho yan ng blood flow. O siyempre ho kasi luluwag yung ugat ninyo, bababa ang BP ninyo. Nai-improve po ang blood flow kasi maluwag yung pagdaan ng ating dugo. At saka kaya ho, mas marireduce ho ang mga cases ng heart attack and stroke. At yung mga diet ho that are rich in potassium, siyempre ho, nalolower ang risk ng ischemic heart disease and stroke. Yung mga processed and fast food, siyempre ho, mas high ang sodium yan at low ang potassium. Kaya nagkakaroon ho ng imbalance yan sa sodium-potassium ratio, yung kababanggit lang ho natin. Kaya detrimental ho ito sa heart and kidney health. Yung mga fresh whole foods tulad ng fruits, vegetable, yung mga lean meat, yan ho ang mas nagpo-provide ng balanced intake of these essential electrolytes. Ginawa ho talaga yan ng Diyos na ganun ang kanilang mga content sa bawat prutas at gulay. Kasi alam ho ng Diyos kung ano yung dapat na laman ng isang prutas at gulay para ho pag kinain niya ng tao, balanse ho ang mangyayari sa katawan ng tao. Kaya lang ho tayo, as individuals, minsan ho, binabago kasi natin imbis na kumain tayo ng natural foods. Ang nangyayari ho, ayan, puro fast food ang kinakain natin, gawa na ho ng tao. Which is, siyempre ho, hindi na ho yan carbon copy ang ginawa ng Diyos. Kaya, ayun ho, pag palaging mga man-made ang kinakain natin, nadiderange ho yung balance. Nagkakaroon ho tayo ng sakit. Pero ho, kung ang kinakain ng tao, lahat ho, natural. Bibihira ho, or very rare na magkakasakit kayo. And sa atin hong mga buto, ang potassium ho, galing sa fruits and vegetable, marami ho yan ang fruits and vegetable, na nakaka-neutralize ho yan sa acid natin sa katawan because mas acidic ho ang body, mas naglilid ho tayo sa bone breakdown. We call it resorption. So, siyempre marireduce ang risk ng osteoporosis. Naintindihan niyo po, mas acidic ang katawan ninyo, mas prone ho tayo sa bone breakdown. Mas lalabas ho ang calcium natin, sasama ho sa ihi pagka acidic ang katawan. So, kailangan ho nare-retain natin ang calcium inside the bones to prevent osteoporosis. Kaya ho yung pagkain ng mga alkaline foods tulad ho ng fruits and vegetable is very important to prevent osteoporosis. Kasi ho, puro pagpa-plug ng calcium ang narinig natin sa mga commercial. Wherein ang problema naman ho doon kasi yung mga supplements ho ng calcium, ang hirap po kasing i-absorb. Oo nga, nag-i-intake ka ng calcium sa galing sa mga supplements. Ang problema ho doon kasi nga synthetic, hindi ho madaling ma-absorb. So, kung everyday nagte-take kayo tapos hindi na-absorb, ayan ho, babara ang ugat ninyo, magpo-form ho yan ng atherosclerosis, kakapal ho yung lining ng endothelium ng ating arteries, at the same time nagkaroon pa kayo ng kidney stone. Na ang akala ninyo, good for the health, kakalsium kayo everyday to prevent osteoporosis, hindi naman ho pala na-absorb. So, ang nangyayari ho is what? Nagpo-form kayo ng kidney stone at nagdadagdag pa ho kayo ng bara sa ugat ninyo. Kaya wag ho kayong basta nagsusupplement ng mga nakikita ninyo sa commercial, sa ads. Kasi ho, syempre, ang gusto niyan, sale. So, without you knowing it, na harm ang nagagawa ninyo sa body ninyo everyday sa pagtitake niyan at hindi ho benefit. Kaya mas maganda ho kung diretso
recommended yan ng doktor. Kasi most probably ang doktor alam yung mga bagay na yan. Mas kung magpe-prescribe sila ng calcium supplement, yung easily absorbable or from natural source. Because supplement siya galing sa natural source and hindi synthetic. So, ang magnesium they work synergistically with potassium. So, ang magka-partner potassium and magnesium. At yung kakulangan sa magnesium, nakaka-exacerbate ito ng potassium deficiency. Ang potassium nakaka-prevent yan sa pag-leach out ng calcium. So, nare-reduce ang calcium loss sa urine, thereby supporting bone health. So in short pag kulang kayo sa magnesium, magkukulang din kayo sa potassium kasi nakaka-exacerbate ng potassium deficiency ang kakulangan sa magnesium. So domino effect yan. Kulang ka sa magnesium, magkukulang ka rin sa potassium. At sa kaso naman ng calcium, so pag maganda ang level ng iyong potassium, mapre-prevent ang calcium na lumabas sa ating katawan. Therefore, maganda siya maiiwas tayo sa osteoporosis. So, tandaan niyo laging ayaw nating malabas sa ating katawan ang calcium because of lalambot ang buto. So, isa sa makakatulong sa paglabas ng calcium sa katawan ay yung magkaroon kayo ng tamang level ng potassium. Ayan. Andaan nyo yung mga sinabi natin kasi basic yan na nangyayari sa ating katawan. So yan ang relationship ng magnesium, calcium, potassium. Ang sodium naman syempre may direct effect yan sa blood pressure. Pagka mataas masyado ang timpla ninyo, puro maalat. So high sodium intake increases the body's need for potassium para ma-maintain ang equilibrium and prevent hypertension. So, yan kasing apat na yan, sodium, potassium, calcium, magnesium, yan ang basic electrolytes or minerals para bumalanse ang bodily function natin all over, both sa voluntary function ng katawan at involuntary function ng katawan. Voluntary, yung mga kailangan yun, kumbaga, may action. Pagka involuntary yun yung kahit hindi nyo utusan. So, tulad ng heart, ng blood natin, kusa siyang nagpa-function kahit wala voluntary action sa side ng individual. And yun na nga basic. Babagsak pa rin tayo sa detoxification and blood cleansing program. Yan ang health prevention na magagawa ninyo para sa inyong katawan at para doon sa may mga comorbidities na matutulungan ma-address ang root cause. Kasi ang root cause ng halos lahat ng sakit ay nasa liver. So, having a normal liver, ay yan ma-address o mape-prevent ang mga sakit at yung mga dati nyo ng sakit, mag-i-improve yung mga yan. But once you started having a fatty liver, kaya pag fatty liver pa lang, dapat nire-reverse natin. And if you just rely on supplementation para sa atay, hindi nyo yan marireverse kasi wala na space to put on yung supplement na iniinom ninyo. Iihi at sasama lang yan sa pupo ninyo. So, kailangan dinidetox muna ang pasyente. Tanggalin yung mga stones na yan. Pag fatty liver kayo, puno na ng stones ang inyong atay. Hindi lang yan nape-penetrate ng ultrasound para makita. Ang nakikita lang yung fats. So, tanggalin yung mga batong yan sa loob ng atay, then saka mag-take ng supplement, sustansya para sa atay, for you to be able to reverse back yung fatty liver into a normal liver. And maganda yan kung ideally you are doing detoxification program and blood cleansing program. Ang blood cleansing program the more often you do it, the better. If you do it every day, kung gusto niyo ng mas mabilis, you can do it once a week, once a month, or every 3 months. Wala overdose. So, naka-promo tayo, i-avail niyo yung promo yan habang open pa. IV mga numero. Para Doc, tanong ni 5775. Kung mataas po ba ang creatinine ay may problema na sa kidney?
Well, the answer is yes. So, hindi po tataas ang inyong creatinine nang wala hong problema ang kidney ninyo. And pag tumaas ho yan, meaning 75% or more of your kidney is already damaged. Kaya nga po, hindi yun pwedeng baseline para ho sa mga, yung mga lalagyan ng dye. Kasi ho, pag tumaas yan, sira na po ang 1/4 ng inyong kidney. So, pwede ho kasing may sira na ang kidney ninyo like 25%, 50%, but still your creatinine will be normal. So, asang-asa ho kayo na normal pa ang kidney ninyo, hindi nyo alam na may ilang porsyento na hong damage. Kumbaga, late ho siya bago mag-reflect sa ating mga blood test. Lalo na po ang may mga high blood, may diabetes, yan hong dalawang yan ang number 1 and 2 cause ng pagkasira ng kidney. Kaya wag nyo hong baliwalain high blood at diabetes. Number 1 and number 2 ho yan na cause ng pagkasira ng kidney. Plus yung paulit-ulit hong infection sa ihi, kidney stone, palagi mataas ang uric acid, at yung may mga autoimmune disease like lupus, and also yung palagi hong umiinom ng pain reliever, NSAID. Yan ho ang mga high risk na mauwi ho sa pagkasira ng kidney. And pumunta ho kayo sa amin kung nagsisimula na hong tumaas ang inyong creatinine. No, may protocol ho tayo dyan, but ang ko ho wala hong magic. It takes a while. Taon din naman ho kung paano nyo yan sinira. So, it is also a process. No? Wala hong magic. Tandaan nyo po yan. And kasi ho, patutubuin natin yung damage kidney cells ninyo, no? Para kayo nagpapatubo ng halaman, worn out yung mga old na dahon, magsisibol ho ng panibagong healthy kidney cells. And yung atin pong detox protocol, so naka-buy 2+1, bili ho kayo ng isang detox, isang 1-day blood cleansing, and ma-free nyo na ho ang vector scan. And